Congressman. Paano ba natin tatawagin ito? Medyo mahihirapan tayo dyan kasi may mga katulad nung nabubuhay pa si Senator Ernesto Maceda. Sabi ko, ano po ba gusto nyong itawag ko sa inyo? Senator Maceda o Senate President Maceda o Ambassador Maceda? Ambassador, mas gusto ko niya Ambassador. So doon itatanong natin sa kanya. Ang kasama natin ho ngayon sa studio si Congressman, dating Congressman Vicente Veloso III. Siya rin ay naging anong tawag doon? Associate Justice ng Court of Appeals. Ayan. Magandang umaga po sa inyo, Justice, attorney. Congressman, attorney. Magandang umaga. Katulad ng sinabi ni Katunying, tama si Ambassador Maceda. Kasi pag senador ka, ex ka na pag hindi ka na senador. But once an ambassador, always an ambassador. Ang justice naman, katulad ng Supreme Court, Court of Appeals, always a justice. Always a justice. Justice na lang po namin. Ngayon, justice na lang. Justice. Binubugbog tayo eh. Justice Vic Veloso. Ayan, nabanggit niyo binubugbog kayo. Kahapon nabasa ho namin sa periodiko na ang PNP CIDG parang nagpunta pa sa DOJ para pakasuhan kayo ng murder. Justice. Yeah. Opo. Ang pinagtataka ko lang kung babasahin mo itong yung request nila. Request nila addressed to Secretary Remulla. Sinasabi submitted to your good office for appropriate action. The records of investigation. Ibig sabihin hindi pa complaint. Hindi nga po complaint. Because ang complaint to be sufficient, it should be compliant with Section 6 Rule 110. Kailangan nakalagay doon kung sino yung mga akusado na buhay. Kasi hindi, ang purpose kasi ng complaint para ma-file ang information. Pag na-file ang information sa court, merong warrant of arrest. Paano mo arestuhin ang patay? Tama. Ito, ang nakalagay dito, 3 ng patay. Out of 6, patay si number 5, Komendador, Mulye number 6, number 2, Banyas, alias Butoy. 3 na lang kami na respondents. Ako, yung hawak ng CIDG na kunwari witness nila at saka yung detention prisoner sa Biliran. So makikita mo from here, pati yung tingnan mo, stop received January 22, 2024. Pero ang date nila is January 22, 2025. Masalimuot. Medyo considering yan galing pa sa CIDG. Sa CIDG pa yan. Dapat Pag sinabing CIDG, para NBI yan eh. Hindi na. Hindi na po, Katunying. Kasi pag nakita mo itong first endorsement ng Prosecutor's Office ng Leyte to Ombudsman Visayas, ang nakabla na dito yung Regional Director. First, it is Richard Gomez. Pangalawa, yung Mayor ng Tabango, where itong si Nunez nakatira, yung pinatay, at ang Regional Director ng CIDG. And 10 others. At saka isang abogado. So, masama na ang imahen ng CIDG doon. Sa region. Sa region. Sa region po, opo. Ito, lalong sumasama. Dahil sinasabi nila doon sa nakalagay doon sa bulletin something na yung tinitira na tayo. Nakalagay doon kasi na nag-surrender daw itong si Pernis. Yung gunman. Hindi, yung parang narinig lang daw niya sa gunman, ang utos ko daw napatayin. Pero itong si Pernis, kung titingnan mo, December 7, arestado on the basis of warrant of arrest. December 7, last year. Last year, 2024. On the basis of a warrant of arrest issued by RTC Branch 13, Judge Makilan, dahil pumatay ito ng taga San Miguel. Okay. Nahuli December 7, until now, hawak nila. So, delikado sila dyan sa arbitrary detention. Hawak ho ng CIDG. CIDG.
Hindi pa, in fact, ni-require na sila nga ng husgado ngayon eh. Oo. I-surrender mo na sa amin. Kasi almost 2 months na eh. Kung Pero may warrant of arrest. Dapat inire-report nila sa husgado yun. At ang Kaagad. husgado naman na magsasabi kung saan siya dapat makulong. Correct. Opo. Well, anyway, para po baka nagulat yung mga kababayan nating nakikinig sa atin eh. Ano ba to pinag-uusapan ng tatlong taong ito? Well, ganito po 'yun ano. Kahapon po kasi lumabas sa periodiko na yun nga yung hinihiling ng PNP-CIDG sa DOJ apparently nasampahan ng kasong murder bagamat ang binasa nga ni Justice kanina appropriate action. So pero diniretso na pinakakasuhan ng murder ito pong si Justice Veloso dahil sa isang insidente ng pagpatay noong 2016 doon sa kanilang probinsya sa Leyte dahil ang sinasabi si Justice Veloso daw po ay tinuturo ng testigo na mastermind sa pagpatay doon sa taong yon dahil yung taong yun daw po ay supporter nung kalaban ni Justice Veloso sa pagkakongresista noong panahon na yun 9 years ago, kumbatsero. Tagal na, no? Parang ganun lang, 2016. para lang maintindihan nyo yung background. Binuhay yung kaso. Binuhay yung... bakit kaya binubuhay? Ano ba kayo ngayon, Justice? Kayo ba retired naman na kayo? Pakuya-kuya na siguro. Ba't naman kayo kakalawitin pa dito sa kaso na to? Sana, sabi mo pakuya-kuya ko eh. The problem is, nag-semi-retirement na ako sa politika kasi wala kong kalaban sa 3rd District eh. So 2022, yung anak ko, pinilit ko na rin kasi walang ibang paiyakan blues na ito eh. So siya ang congresswoman ngayon and prepared sana ako for 2025 na babalik. Okay. Until itong 5 mayors ng there are 7 LGUs sa 4th District ni Richard Gomez. Ormoc, Kananga at 5 bayan ng Palumpon, Isabel, Merida, Matago, Bandalbuera. Ito ang tawag ko 5 Kings dahil hindi ito natatalo. In fact, last election, 2022, yung sa Albuera gave 9,000 votes lead kay Richard Overguyo, Larrazabal. Ang Merida gave 7,000 lead over matibay yung mga mayor na yun. Hindi ba yan yung Espinosa, yung sa Albuera? Naalala ko dati. Okay, opo. Now, palibasay gusto niya kamag-anak incorporated. Yun, Albuera, papalitan niya yung nagbigay ng 9,000 sa brother-in-law niya, si Vince Rama. Pagkatapos, itong pinakamalaki na poultry racer doon sa 4th District, itong si Mayor Ramon Oñate, gusto niyang banggain kasi may poultry rin siya sa Kananga. Yung lumabas dito balita din ninyo dito, 272 million worth na poultry, nagbayad lang ng 800 pesos na business permit. Yun. Doon nagkakagirian na sila. But again, ang Palumpon mo, tingnan mo there are 50 barangays ng Palumpon. 49 kay Mayor Oñate, isa lang kay Richard. Na ang kandidato niya doon for barangay chairman last 2023 October, isang boto lang. But anyway, lahat puro itong mga baluarte ng mga mayors na kinakalaban niya. Ito ang nagyaya sa akin. Pinunta ko December 23, 2023. Pwede pa hiramin ka namin. From 3rd District, pinalilipat kayo ng 4th District. Because 4th District naman ako. 3rd District yun dati ang Isabel. Dati kayo. Na naging 4th District na. Dahil nagkaroon ng gerrymandering. Call it gerrymandering. Lahati. Actual, malaki pa rin ang natira eh. Except na ang Biliran, naging probinsya. Kaya naging 5 na lang yung So, akin. sa madaling salita, ngayon pala, kayo ay tumatakbong kongresista. Kalaban nyo pala ngayon si Richard Gomez. Pambihira, pasensya na kayo at medyo... At kung kailan pa ako lumipat from the 3rd to the 4th, technically, kasi as I said, galing naman ako talaga sa Isabel, which is now 4th. Doon pa ako naging attorney patay. Meron siyang DYRG
meaning D.Y. Richard Gomez. Na istasyon ng radyo. Yes. Palagi akong tinitira, attorney, hindi ko naman pinapansin. Sabi ko, there will be a day for reckoning. Pagkatapos ito ng pinakagrabe. But before this, mayroon pang lumabas, certain attorney Larrazabal. Sinira na naman ako. So, sa madaling salita, nasa receiving end kayo ng isang bakit malakas pala kayo dyan? Malakas pa sa kuha na yan, sa distrito Para na yan? gawin nilang lahat yan, kung kasi, totoo yan. ito pong kausap natin, si Justice Veloso, parang tatay ko na to eh. Kasi tinan nyo, 80 years old na pala kayo, considering kung Richard Gomez yun di ba? Kayang-kaya, kung ako si Richard Gomez, kayang-kaya ko yan sa fair and square. But kayo binabateri. Napakalakas nyo ba ngayon dyan sa lokal na sa distrito? Apart from being physically fit, ang mga tao na talaga ang ayaw sa kanya. Why? I had only 6 years sa 3rd District. Mandato ng konstitusyon, bigyan mo ng libre na serbisyo medikal ang mga mahihirap. Naging compliant ako doon. 5 towns, 4 ang hospitals ko. Ang pinakamalaki pa doon, ang EVRC, Eastern Visayas Regional Medical Center. Okay. And then, compliant ako. Mga eskwelahan naman, State Colleges University, 6. Sa 5, siya wala ni isa. Wala even in Ormoc. Yet ang Ormoc 2023 budget nila, income nila was 1.3 billion. Bilyones palagi ang taon-taon. Ang income ng city. So, yun, ang mga tao masyado pang grabe ka, Tunying. Kahit naman saan talaga kapag nalagay ka na sa power, bihirang-bihira yung umaayaw na. Pero ito dito ho, Justice, linawin lang natin, ano hong meron kayong hawak? Ano hong ebidensya ninyo para sabihin ninyo na politically motivated ito at ito'y gawa mismo ng kampo ni Richard Gomez? Okay. First, nangyari ito 2016, gaya ng sinabi ni Katunying. Apo. May kaso doon. Yung pumatay, there's a certain Anthony Nunez, pinatay binaril 2023. Ang nag-file ng kaso, sister-in-law niya, doon sa prosecutor ng Palumpon. Joey Ricafort ang akusado. Dahil nakita naman ngayon lumalabas, butoy na. Okay. Itong ang kapatid nitong napatay, si Darlito Nunez, pinuntahan ni Mayor Benjo Ramandaban ng Tabango. Offered muna doon sa anak 1 Si million. Mayor Benjo po ay... Sino po yun? Kanino siya? Kanino naman yun? Ito, Richard. Opo. Okay, sige tapos, sige, go ahead po. Inoferan muna ng 1 million. Yung kapatid ni Nunez. Napatay ng victim. Opo. Umayaw. Kasi alam naman nila kung sinong pumatay. Pagkatapos, bumalik after 1 week, 5 million na. Okay? Umayaw pa rin. Then Inopera ng 5 million para pumirma lang ng affidavit na ako nagpapatay. Para ituro kayo. Correct. Ayun. Tapos po. Umayaw. Umayaw sa 5 million. Matindi rin yung... matindi nga. Okay din yan. Matindi din ang ang pagtitimpi niya sa temptation. May utak naman Sabi niya, anong gagawin ko sa 5 million na yan? Makukulong ako. Kulang na kulang ang 5 million mong yan. At saka wala akong hirap ngayon sa hanap buhay ko magsasaka. Now, to cut the story short, umayaw. Then, pumasok na sa CIDG. First, 2. After 1 week, naging 8. And then, after another week, naging 10. Identified dito ang 2. Dahil ayaw daw maniwala ng director ng CIDG na aayaw ka sa 5 million. Magsasaka ka lang. Hindi mo tatanggapin. Okay. Nagtago. Kasi kinasahan na siya Natakot na. Mabuti nga lang at nalansin yung CIDG. Dumaan muna siya sa bahay ng anak niya pero hindi na siya lumabas. Okay. Nagpunta siya sa kapitan. Barangay Captain Manlawaan, si Albert Morilla. Advice ng abogado, mag-file ka. Kung magtatago ka, special power of attorney, ang kapitan ng complainant doon.
So, ito ang naging basis ngayon. Nasa ombudsman na. Itong yung kapatid ng victim na inofera ng hanggang 5 million, nag-execute pala to ng May affidavit. Na siya'y sinusuhulan. Na siya tinatangkasuhan. At yun ang ginamit na basis Para magsampa ng kaso laban sa si IDG, Richard Gomez. Pati yung anak niya, nag-execute din ng affidavit. So, itong October 29, 2024, forward na ni Prosecutor to Ramento, approved by Provincial Prosecutor, forward na sa Ombudsman. Nasa Ombudsman. Pending ngayon sa Ombudsman. Pero ang tanong po natin, kumikilos po, siguro baka leading to, paano po bakit gagawin ng CIDG yung ganyang klase ng illegal acts? Si IDG nga siya, uutos. Investigador lang sila Are you telling us na inutusan sila ni Richard Gomez? Ganun ba si Richard Gomez? Yun ang allegation dito ng complainant, si Dadlito. So, hindi na tayo pwede magbigay ng mga conclusions. Ang complaint mismo for grave threats, grave coercion, etc. At saka nakalagay dito lahat ng mga violations, coercion, grave threats, violation of gross misconduct, etc. Andun lahat. Nandun lahat. So, bukod ho kay Mayor Benjo, pati si IDG, tama ho ba ang intindi ko, pati si IDG nagpunta rin dun sa witness na yan at ino-operan din, kinakausap din? Yes. 3 beses, 3 separate weeks. Kasunod. Kasama ho yan sa sworn affidavit nila? Nandito lahat. Sa kanilang Hindi, complaint? teka muna. Ito po meron bang instance na si Richard Gomez ay nandito dyan? Baka naman puro kalawit lang din yung pangalan ni Richard. Name drop lang yung Richard Gomez. I also took that into account. Opo. But nung lumabas itong balitang ito, when on October 23, the criminal case was filed in Palumpon, it deserved an explanation from him. Walang explanation. Hindi ni-refute. In fact, nakikita mo, ito ngayon, wala rin siyang explanation. Lumabas lang ito na may kaso na daw ako. Anong kaso? Okay. So, sa ngayon po, Justice, walang naka-file pang kaso against you? Paano makakaroon? Ang referral nila is only the investigation report. And dapat under Rule 3 ng Circular 15 ng DOJ, you have to file the complaint before the local prosecutor. Kasi under Rule 7 ng DOJ Circular, ang jurisdiction ng DOJ Secretary is review pag nag-appeal from the local prosecutor. So hindi ka pwede maging original jurisdiction and at the same time appellate jurisdiction. Naiintindihan po namin. And besides, meron po ngayong circular na inilabas si Secretary Remulla about 2 years ago na hindi na pala probable cause lamang ang hanapin, kundi reasonable certainty of conviction. Oo, kaya nga yung kaso laban kay BP Sara wala. Dinismiss ng piskal sa Quezon City dahil wala naman tong hindi na yun. Luma na yung probable cause lang. Wala na probable cause. Anyway. Speaking of certainty of conviction, paano ka magkakaroon ng certainty of conviction against me? Yung pamilya mismo ng namatayan, ang kumakampi, hindi lang kumakampi. Sila pa ngayon, ang sila nagsusumbong na sila sinusuhulan. They are on my side. Pagkatapos, sila pang nagsasabi, meron akong panibagong affidavit na ang rason kaya pinatay yung kapatid niya, tupadahan lang naman. Remote barangay sa Tawango. Hindi sa kasabi nyo nga, during that time, you had just retired from the court, ano?
Oo, tapos Malabo yung tsaka yung panahon nga noon ngayong binuhay, ngayong election din. kumakandidato na kayo sa District 4. Parang yung timing. At hindi lang kumakandidato, si Richard Gomez ang kalaban ko. Okay. Perhaps kung hindi si Richard Gomez, wala itong problema ito. Apo. Okay. Medyo mabibigat ho yung mga allegations na yan, allegations sa inyo. Kayo po, anong magiging legal action ninyo na susunod? Okay, pinasa ko na ito sa mga abogado ko. Nag-aantay din sila kung anong magiging action ng DOJ Secretary. Pag sinabi, obviously, sasabihin, kasi wala naman siyang original jurisdiction, i-refer ito sa late. Sa late, Kung i-refer, or pwede naman ito motopropyo dismiss. Dahil kalukuhan eh. Number one, paano hindi magiging kalukuhan? Nakaso na ito sa local prosecutor. Unidentified ang pumatay as a Joey Ricafort. Ngayon sinasabi nila Nicolas Banyes alias Butoy ang pumatay. Number two, ang witness nila certain Pernis. Itong Pernis naman nasa kanila, yun ang subject ng warrant of arrest na hindi nila tina-turn over. Pero dito sa testimony sa prosecutor's office, no such thing as Pernis. Dito dalawang gunmen. Walang lookout. Ito sa kanila isang gunman, May lookout, dalawa. isa lang lookout. So wala na. Pwede itong ma-dismiss ka agad. Paano ka makakaroon ng certainty of conviction dyan? Mukhang hindi nila i-consider na kayo'y dating justice. Okay, pero ang tanong ko, Justice, kung totoong nagpagamit ang mga pulis, gaya ng binabanggit ninyo, dapat may sagutin din ho itong mga pulis na ito. Talagang meron. Nanganganak pa nga eh. Because under Article 125, Oy, sulat nyo, mga taga CIDG. Article 125 na Revised Penal Code. Ayan. Revised Penal Code, may obligasyon sila na yung na-arrest nila, i-deliver nila sa the nearest jail. Karigara ang RTC na nag-issue. Karigara din ang provincial jail. Andun lang pala. Dapat andun. Bakit tinala nila? For almost 2 months now, nasa CIDG, Tacloban. At pagkatapos maririnig ko, judging on this, parang nasa Krami pa. Tingnan mo ang Camp Krami, Quezon City. Yan akusado, subject ng warrant of arrest. Anyway. Okay, last question. Pwede niyo pong i-correct ang statement na to kung mali. Are you accusing Richard Gomez as the one behind or orchestrating this case against you? Res ipsa loquitur. Why? Yung DYRG niya, nagsasabi na, wag niyong iboto si Ching Veloso kasi makukulong na yan. Dahil may kaso. Kung DZRH ang nagsabi niyan, sabi nga, kalukuhan yan. Pero station niya mismo. The owner of DYRG is Richard Gomez. Kalaban ko. Ano pang sasabihin ko dyan kung hindi kanya? At saka, bakit hindi nga ako kasama pa dito sa kaso sa ombudsman niya ngayon. Ang tinakot lang niya, ang naghabla. Hindi pa ako sumasali. Sasali ako pagkatapos ng eleksyon. Yun. Justice, salamat po sa oras sa pagpunta niyo po sa at amin. Kami laging makikibalita ho. Medyo matindi pala dyan. 4th District ng Leyte. Ang tindi pala ng bakbakan dyan. Matindi. Isang Richard Gomez at isang Justice Ching Veloso. Thank you, Justice. Maraming salamat. Maraming salamat po. At siyempre, kung may pagkakataon din, sabi nga, in the spirit of fairness, sana magkaroon din tayo ng chance na makausap si Richard Gomez. Mas maganda pa nga, Congressman. kaming dalawa ang iyayain. Kaya lang, Kasi pag nagsalita siya, sasabi ko, Richard, magdala ka ng abogado. Kasi mas maganda yung may abogado ako, nakakaintindi ko anong kailangan sabihin niya. At magkukorek ko, right on the spot, ang kamalian niya. Salamat po, Your Honor. Thank you. Maraming salamat. Justice Vicente Ching Veloso.